resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, nagsuguran, nagsigawan at nagkasakitan ng dalawang pamilya sa Pampanga. Ang mga sangkot sa gulo, pamilya ng nagpautang versus pamilya ng pinautang. Ang lalaking nagpahiram ng 3,000 pesos, duguan ng pagtulungan di umano ng kanyang mga pinautang. At ang ama ng may atraso na tila nakisali na rin sa gulo, konsehal ng barangay at hepe ng peace and order sa kanilang lugar. Naku, konsi, saan naman po banda rito ang peaceful? 15 anyos na dalagita, mahigit isang buwan na raw hindi nakikita ng kanyang mga magulang. Parang kulang yung pakpak namin, wala yung isang anak namin. Paniniwala nila tinangay ang kanilang panganay. Kasama ang resibo at mga otoridad, hinalugog nila ang mga lugar kung saan posibleng makita ang dalagita. Nalalakas kami dyan. Please po, magulang din po kayo. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kapusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Dahil daw sa utang ng anak at manugang ng isang konsehal na hindi nabayaran sa loob ng mahigit 9 na buwan, nauwi sa madugong pisikalan ng dapat sana'y maayos na usapan. Sa ganitong pagkakataon, kanino babagsak ang sisi? Sa naniningil o sa sinisingil na mga kaanak ni Consi? Kumakalat online ang mga cellphone video ng bangayan ng dalawang pamilya sa Guagua, Pampanga. Ang ugat daw ng gulo na nangyari noong January 4, ang matagal nang sinisingil na utang na 3,000 pesos. Ang grupong ito na makikitang may bit-bit pang mga tubo at 2x2 ang sinasabing may atraso sa lalaking nag-upload ng video na siyang nagpautang di umano ng pera. Sa iba pang video na posted sa social media, makikita naman sa kuhang ito ang nagpautang na kinilalang si Jake Tolentino na duguan. Naghilom na ang mga sugat na natamo ni Jake mula sa insidente. Pero hindi pa rin daw niya matanggap ang nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Medyo ano pa po yung dito ko yung nagpapagaling pa po ako. Gusto po namin sana magbibigyan po ng hustisya yung pagpananakit po sa amin dalawa ng asawa ko. Kwento niya, nagsimula raw ang lahat Mayo ng nakaraang taon nang lumapit sa kanya ang mag-asawang Leandro at Eliza para humiram ng 3,000 piso. Nagpapautang po kapag may lumapit lang po. Lumapit po si Leandro Learde. Tapos po, pinenda niya po yung cellphone niya at yung passport po. Sabi niya kukunin po ng 1 week, ganun po. Nakikiusap lang po lagi. Hanggang naging 9 months na po. Bisperas ng bagong taon, nagkita raw sila sa bayan pero tila sinubukan pa raw siyang taguan ni Leandro at Eliza. Dinapitan po namin siya. Sabi ko po, magbayad na po sila para matapos na po, para wala na po silang utang. Oo, sabi niya po. Sabi po nila, first week, magbabayad po sila. Kwento ng asawa ni Jake na si Jessica, nagbagong taon na pero hindi pa rin naguhulog ang mag-asawa. At nang ipaalala nila ang napag-usapan, dito na raw uminit ang ulo ng kabilang partido. January 3, nag-remind po kami ulit. Galit na po yung reply nila. Sinabi po, lumabas ka dito, sabi niya. Nang magkaharap ang dalawang pamilya sa kalsada, dito na raw nagsimulang sumiklab ang gulo. Duguan at may tama sa noo at pisngi. Ito ang sinapit ni Jake Tolentino nang magpang-abot sila ng umutang sa kanya ng 3,000 pesos. Ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang biyanan ng isa sa may utang sa kanya na konsehal pala ng peace and order sa kanilang barangay. Si Consial Eduardo Dominguez po. Yung isang pamilya po, dinusuban nila po kami, pinagbubugbog na po kami doon sa loob ng barangay, hanggang doon sa dumugo na po ako. Agad nagpatingin sa ospital si Jake at ayon sa medico legal, nagtamo siya ng mga pasa sa dibdib, mukha, balikat at ilong.
January 14, nagharap ang dalawang panig sa barangay para sa unang pagdinig. Okay, umpisa na natin kay Jessica at saka kay Jake. Kami na nga yung utangan, tapos kami pa ba yung masasaktan. Sa loob ng 9 months, hindi kami binabayaran. Tao lang din kami, may pangangailangan din po kami, may mga anak kami. Kami lang yung tumulong, kami pa yung ninusog para matabla yung yung utang nila. Sa gitna ng harapan, may mga sumingaw na detalye tungkol sa hindi pagkakaunawaan ayon kay Leandro at Eliza. Actually, may sinangla yung asawa ko sa kanila na cellphone and passport sa halagang 3,000. Ngayon, nakapagbigay na siya ng 2,000 pesos. Kailangan bayaran namin 10,300. Tapos, hanggang sa pinapabayad nila sa amin, 17,200. Dagdag pa nila, si Jake daw ang naunang naghamon ng away kahit na may napagkasunduan na silang petsa at halaga ng bayad. Kahit yung tatay ko po, para walang problema, kinakausap din nila ay niya yung tatay niya. Okay na daw, sabi ng tatay niya. Pagdating ng January 3, may usapan na kami na hanggang 7, sabi, no? Kung ayaw ng gulo ni Leandro, sabihin mo sa kanya, babayaran niya kami ng January 7. May usapan na kami January 7 pero hindi pa rin umiinto sa pagchat. Sabihin mo sa kanya, bayaran niya kami. Baka i-post ko pa yung picture niya, lalo lang siyang mapahiya. Pagdating ng January 4, madaling araw, ang daming my day. Leandro, one time lang, labas ka muna sa bahay nyo. Suntukan tayo. Ayon din kina Eliza, hindi raw totoo na sila ang nagsimula ng gulo. Tapos ano sabi ng lalaki? Kung gusto mong mamatay, dito ka. Sabi niya. Pagbabarilin ko kayo, sabi niya ganon. Kaya ganon nagalit yung tatay ko. Sa videong kuha ni Eliza sa loob ng barangay hall noong January 4, makikitang pinapalabas na sina Jake at Jessica ng barangay pero si Jessica umamba ng sapak kay Eliza. Pag suntok ng asawa ko, na solid siya. Walang nagtulungan. Lumusog na po sila kasama yung patatay nila na konsyal Peace and order. ng peace and order. Hindi po totoo yan. 13 years na nanunungkulan yung tatay ko, peace and order. Lahat ng gulo, siya yung nag-aayos. Pero sa gitna ng pagdinig, tila na baling kanila Jessica at Jake ang atensyon ng mga lupon. Paano nangyaring aabutin ng 17,000 yung 3,000? Alam niyo ba sa batas natin, bawal na 5-6? Sa gitna ng pagdinig sa pagitan ng mag-asawang nagpautang at mag-asawang nangutang ng 3,000 pesos, may isang tanong na bumabagabag sa lupon ng barangay. Ang tanong ko kasi ganito, paano nangyaring aabutin ng 17,000 yung 3,000? Unang-una, nakapagbayad na sila ng 2,000. 1,000 na lang ang natitira. Alam niyo ba sa batas natin, bawal yun? Bawal na 5-6. Ganito po kasi yan. Alam naman, aware naman si Leandro sa pinasukan niya. Kasi sinabi naman namin sa kanya, pag nagpairam kami, 1 linggo lang kami. Kasi sa amin, yung sa amin po liwas. At sabi namin, ayaw namin ng matagalan kasi baka lumaki, baka mag-ano, sabi namin, at kailangan namin yung pera. Ayaw namin talagang tumatagal. Nang hindi magkasundo ang dalawang panig, tila naubusan ng pasensya ang isa sa mga lupon ng barangay. Ang tanong, paaareglo ba kayo o hindi? Yun ang tanong. Pambira kayo. Hindi ko pipirmahan yung certification to payout. Tatayo na ako rito. Kasi tinitingnan ko nga ang gulo kung paano silang mag-ayos lang. Kinunan ng resibo ng pahayag ang konsehal na itinuturo ni Jake na nanakit daw sa kanya. Anya, hindi raw totoo ang mga paratang laban sa kanya. Wala pong katotohanan yung akusasyon nila. Ako nakaupo lang po ako rito. Nung palabas na po, bigla sinuntok yung anak ko. O, nagkakomosyon po. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nakarating sa kanilang reklamo tungkol kay Jake. Sa pagkalam ko, lahat po ng pinautangan niya, pinopos niya. May pumunta na rin po sa akin na noon pa na nagreklamo sa kanya. Alam nila kung sino yung nagkamali. Welta naman ni Jake sa mga ibinato ng kabilang panig laban sa kanya. Kung nagbayad lang po sana sila, hindi na po kami sana mapupunta sa gulong nito. Kaya lang, yung mga nangungutang po kasi, minsan, kapag kaya po na nilang magbayad, gagawa po sila ng gulo para magkaday lang po sila hindi magbabayad sa amin. Nagpasya na rin daw silang mag-asawa na hindi na muling magpautang para makaiwas sa gulo. Alam niyo rin po ba na pwede kayong makaharap na sa kaso po? Papatubo po kayo sa ulo?
Ngayon po, alam na po namin. Kaya yun po, titigil na lang po kami. Titigil na po na kami. Ayon sa Barangay San Rafael, hindi man nagkasundo sa unang pagdinig, sinisiguro nilang matutuloy ang mga susunod na paghaharap nina Jake at Leandro. Yung CFA, pag natapos yung 3 hearing, sayo at gusto namin magbibigay po kami. January 16, sa payo ng lokal na pulis ng Pampanga, nauna nang inihain ni Jake ang mga reklamong serious slander by deed at attempted homicide. Dahil po si Kagawad po, isa po siyang elected official, pwede po natin siyang i-direct filing po. Nagpasya rin si Jake na pumunta sa sangguniang bayan ng Guagua para idulugan ang nangyari. Ayon sa munisipyo, iimbestigahan nila ang insidente kung sakaling magsampa si Jake ng administrative case laban sa nakaalitang konsehal. Kung pwede po sana siyang makulong o kaya po masuspende. Panagutan niyo po kung ano man po yung naging mali niyong aksyon at kilos na di naman po naman dapat, di ba? Bilang kayo nanunungkulan sa barangay. Sina Eliza at Leandro naman, desidido ring maghain ng reklamong cyber libel oras na matapos ang kanilang pagdinig sa barangay. Makipag-ayos man sila, walang problema sa amin. Kung ayaw nila, okay lang din, magpa-file din kami. Sa huli, walang magandang dulot ang karakasan at ang tanging susi sa kapayapaan, mahinahon at maayos na usapan. Noong Oktubre, itinakas daw ng kanyang boyfriend ang isang 15 anyos na dalagita. Bisperas ng bagong taon, dinala ng lalaki ang dalagita sa kanilang bahay at nangako sa mga magulang ng minor na kinabukasan iuuwi rin niya agad ang kasintahan. Pero noong sumunod na araw, no-show daw ang magkasintahan. Hapon ng December 2024, hindi umuwi galing eskwelahan ang 15 anyos na si Adeline. Hindi niya tunay na pangalan. Patawagan mo yung anak natin, hindi pa nauwi. Anong oras na? Tinawagan ko po. Wala na po, hindi na ma-reach yung kanyang cellphone. Patay na po yung cellphone niya. Hindi na namin makausap. So, ibig sabihin, tinangay po siya. Noong gabing iyon, tumawag si Adeline pero inagaw ng isang ginang ang telepono. Nanay daw siya ng boyfriend ni Adeline na itinago namin sa pangalang Gerald. Inagaw naman yung cellphone ng mama ng lalaki. Kami nag-usap ngayon. Sabi ko, alam nyo nag-aaral yung anak ko. Sabi na po ni yung babae, yung nanay ng lalaki, sige, hatid namin to. Huwag kayong mag-alala. Pero pala, nagpadala ko 500, sir. Sa pakiusap ni Adeline, nagpadala raw si Tatay Lando, hindi niya tunay na pangalan ng pamasahe para makauwi na ang dalagita. Nagbigay ako ulit ng 300, sir, bago magpasko. Hindi rin umuwi. Nagbigay ko ulit ng 500 itong 31. Sabi ko na, kahit dito ka sa akin mag-New Year, umuwi ka lang. Pero, dumaan ang mga araw, hindi pa rin daw nila nalalaman ang kinaroroonan ni Adeline. Hanggang January 4, 2025, nakatanggap ng nakababakalang pakiusap si Tatay Lando. Pa, padala mo ko ng pera kasi gutom na ako. Wala talaga akong pera dito, pa. Kunak, wala akong 3,000, 500 to pagkain mo lang. Hintayin mo lang, nak, ang panahon. Basta ako isakasuhin ko to. Katabi po ng may-ari po ang cellphone, sir. Yung last na po, sir. Papa, kinuha na po cellphone. Yung may-ari ng cellphone, boss, pwede po humingi ng address sa inyo dyan sa Angeles, Pampanga. Yun lang na hindi pwede ibigay ko sa inyong address namin dito. Magkagulo lang tayo. Dahil sa labis na pag-aalala, lumapit sa resibo ang mga magulang ni Adeline. Sir Emil, sana po matulungan niyo po ako sa aking problema. Katuwang ang mga otoridad at lokal na pamahalaan kasama ang resibo. Ginalugat ng mga magulang ni Adeline ang mga lugar kung saan daw maaaring itinago ang kanilang anak. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Gerald sa Pampanga. Nang matunto ng bahay ni Gerald, walang bakas ni Adeline. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mga magulang ni Gerald sa Malabon, maya-maya pa. Saan po banda? Saan po bahay niya? Nandiyan. Kanina galing po kami kaya dito, sabi po wala, kaya kami lumabas. Please po, magulang din po kayo. Ito po, kanina po ito dito po na tinatambay po yung anak ko. Maya-maya pa, sumulpot ng isang babae, nanay daw siya ni Gerald. Ayon sa kanya, hindi rin daw niya alam saan nagpunta ang kanyang anak at ang dalagita. Kasi napatigyan na ba yung anong petsa yung nag-usap tayo na yahatid ko? Tinakasan ako. Tinakasan? Opo. Sabi po sa kanila, ang ganda ng pakusap ko sa kanila.
Dalawin mo magulang mo. Kasi kami mapapahamak. Naku po! Nasaan na si Adeline? Umuwi man na bigo at dismayado, patuloy na nananawagan si Nanay Rufa na sana'y makapiling ng muli si Adeline. Hindi ka namin matagpuan eh. Uwi ka na dito. January 8, 2025, muling nakatanggap ng tawag ang mag-asawa. Uuwi na raw ang kanilang anak. Hello anak. Uwi ako alis pa. Nabalitaan ko na pumunta daw kayo ng Malabon. May daw kayo medyo pati pulis ha. Pinayagan niya ako, sabi niya umuwi daw ako. Para makita niyo. Isang araw matapos pong samahan ng team ng resibo ang mga magulang para mahanap ang kanilang anak na si Adeline, isang magandang balita ang natanggap po ng ating grupo. Sir, anak ko po, umuwi po kagabi po sir na hindi namin kalain na dumating kagabi po. Dumating po sa gabi nga siya mag-isa po. Nagaling po doon sa Pampanga. Sir, salamat sir sa iyong pagsuporta sir. Andito na po, hawak ko na po anak ko. Sa pahintulot ng kanyang mga magulang nakapanayam namin ng dalagita, ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala ng kanyang kasintahan. Nakilala ko po yung boyfriend ko sa Facebook po. Kasi po nung picture niya po kasi doon na parang rapper po siya. Mahilig din po ako sa singing. Then medyo nag-ano din po sa mata ko na ba't parang nag-spark din po na ayun nga po na kaya po agad ko po siyang in-stalk nun. Sa gitna ng panayam, may malagim na ipinagtapat si Adeline. Pagkakaalam ko po talaga nandun pa rin po yung magulang niya. Sabi niya po sa akin, punta ka dito, kikis niya lang daw po ako. Then nung nandun na po ako, nagulat po ako, dalawa na lang po kami. Habang nag-iinita daw po yung katawan niya hanggang di na daw niya po napigilan yung sarili niya. Kaya po, di na po na-respeto yung pagiging babae ko. Tila iba raw ang naging epekto sa kanya matapos pagsamantalahan ang kanyang kamusmusan. Dumating po sa point na sinasabi na po ng na parang ginayuma kain. Parang ayoko na lang din po siyang nawawala sa paningin ko. Ayon kay Adeline, umuwi raw siya para hindi na lumaki ang gulo. Matagal ko na po sinasabi sa kanya na namimiss ko na rin yung father ko, rin yung mother ko po, kaya uuwi po ako. Sa kagustuhan ng magulang ng dalagita na panagutin si Gerald, inilapit ng resibo sila Adeline sa Carmona, Cavite PNP. Sa payo ng mga otoridad, ipinasuri siya sa espesyalista bilang paunang hakbang sa pagkamit ng hustisya. January 16, hiniling din ng kanyang mga magulang na mapatignan si Adeline sa isang OB-gynecologist. Matapos ma-check up, may hatid na nakagugulat na balita ang doktor. 2 buwan nang nagdadalang tao si Adeline. May mga kailangan tayong ipagawa to document yung pregnancy, mommy, okay? So pregnancy test screening, unti-unti i-ready po natin siya dun sa mga pagbabago sa katawan brought about by pregnancy. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ni Gerald sa tulong ng kanyang mga magulang pero hindi raw nila ito matunton. Sir, gusto lamang ho naming makuha yung inyong saloobin. Ano ho ang masasabi ninyo bilang magulang ho ng lalaki? Dito ho sa reklamo naman ng magulang na inihain ho ng babae laban ho sa inyong puder. Ay sir, kasi parehas naman sila gumagawa ng paraan para sila kagustuhan sir. Kusang sumama po yung babae, hindi man pinili po yan. Minsan yan lang pupunta rito kahit sila makita pupunta sa amin. January 17, formal lang naghain ng reklamong rape ang mga magulang ni Adeline laban kay Gerald. Ayon sa Republic Act 11648, isang krimen ang pakikipagrelasyon sa mga menor de edad na wala pang 16 na taong gulang. Ang musmos na si Adeline, handa na raw ituwid ang kanyang landas matapos ang mga pinagdaanan. Sorry po sa mga ginawa ko. Alam ko pong mali yun. Pero pas pinanginginahan pa po ako ng tiwala sa Then sana po magtiwala po ulit sila sa akin na mag-aaral po ako ng maayos. Hinahangad din niyang mapalaki ng maayos ang naging bunga ng kanyang pinasok na relasyon. Sana lumaki siya ng maayos. Sana hindi niya tularan yung papa niya na magtigas din ng ulo. Sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at walang kapantay na pagmamahal ng kanyang pamilya, kapit kamay nilang ibabangon si Adeline mula sa tila na antala niyang kamusmusan. Sa ngayon, hindi raw sila titigil na ipaglaban ng hustisya at ituwid
ang landas ng dalagita. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.